Ipinagtabuyan, dinuraan, at tinawag na anak ng isang mamamatay tao. Sa isang gabi ng bagyo sa Samar, nawala ang lahat kay Milagros at sa maliit na si Zidante. Pero sa gitna ng trahedya sa Himpapawid, ang batang hinamak ng mundo ang siyang magiging tanging pag-asa ng 300 buhay. Ito ay kwento ng pagbangon, paghihiganti ng katotohanan, at ang dakilang pag-ibig ng isang ina. Sino ang tunay na demonyo sa likod ng mga ulap? Layasan niyo ang lupang ito. Wala nang puwang dito ang asawa ng isang kriminal na pumatay ng daan-daang tao. Ang boses ni Chadeli ay parang matalim na kidlat na humiwa sa katahimikan ng gabi sa maliit na buwis sa Samar. Sa loob ng madilim na dampa, hindi agad natigilan si Milagros. Nakayuko siya sa kanyang lumang makinang Depadjak, ang tanging pamana ng yumao niyang asawang si Teodoro. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod habang pilit na isinisilid ang huling hibla ng puting sinulid sa maliit na butas ng karayom. Tinatahi niya ang isang luma ngunit malinis na polo para kay Zidante. Ito ang gagamitin ng kanyang 7 taong gulang na anak para sa pagpunta sa Maynila bukas. Isang pagkakataong pinangarap niya gabi-gabi, ang scholarship na mag-ahon sa kanila sa hirap. Kahit kumikirot ang kanyang mga daliri na puno ng mga bakas ng tusok ng karayom, hindi siya humihinto. Para kay Zidante, titiisin niya ang lahat. Padabog na pumasok si Tia Deli sa loob ng bahay. Dala ang amoy ng ulan at ang masangsang na amoy ng galit. Sinipa niya ang basket ng mga pinagtabasan ni Milagros dahilan upang kumalat ang mga basahan sa maruming sahig. Bingi ka ba, Milagros? Sinabi ko nang ibenta ko na ang lupang ito sa mga taga-resort. Bukas na bukas, gigibain na ang barong-barong na ito. Huwag mong gamitin ang anak mo para magpaawa dahil ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugo ng isang mamamatay tao. Nanigas ang mga kamay ni Milagros sa ibabaw ng tela. Naramdaman niya ang hapdi nang tuluyang bumaon ang karayom sa kanyang hintuturo at ang isang patak ng pulang dugo ay dahan-dahang kumalat sa puting tela ng polo ni Zidante. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ni Deli ay parang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Unti-unting dinudurog ang natitira niyang lakas. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit na hindi pumatak. Ate Deli, parang awa mo na. Bukas na ang alis ni Zidante. Kahit isang gabi lang, hayaan mo kaming magpaumaga rito. Wala kaming mapupuntahan sa gitna ng ulan. Isang nakabibinging tawa ang isinagot ni Deli. Isang tawang puno ng pagkutya. Wala akong pakialam. Kung gusto nyo, matulog kayo sa ilalim ng tulay kasama ng mga basura. Doon naman kayo nararapat. Sa gitna ng kanyang puot, biglang hinablot ni Deli ang gulong ng makinang panahi. Sa isang malakas na tulak, ang bakal na ulo ng makina ay nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na bakal sa matigas na lupa ay tila pagkabali ng buto sa pandinig ni Milagros. Ang kahoy na mesa nito ay nagkalamat at ang karayom na kanina lang ay nagdudugtong sa kanilang pangarap ay tuluyan ng nabali. Napahagulol si Milagros at napaluhod sa harap ng nasirang makina. Hinawakan niya ang malamig na bakal nito. Tila sinusubukang damhin ang huling tibok ng buhay mula sa kaisa-isang bagay na iniwan ng kanyang asawa. Ito ang makinang bumuhay sa kanila sa loob ng 7 taon ng pangungutya ng mga tao sa Samar. Ito ang kanyang sandigan, ang kanyang tanging kakampi sa bawat gabing walang laman ang kanilang sikmura. Ngayon, ito ay isa na lamang tumpok ng basag na bakal sa harap ng kanyang mga mata. Mula sa madilim na sulok ng dampa, lumabas ang maliit na si Zidante. Mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib ang isang lumang notebook na may mga guhit ng mga pakpak ng eroplano. Hindi siya humihikbi ng malakas, ngunit ang panginginig ng kanyang maliit na balikat ay sapat na upang durugin ang puso ni Milagros. Lumapit ang bata sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nasirang makina at sa dugong nasa puting damit. Sa murang edad, nakita ni Zidante kung paano tinapaktapakan ng kanyang ina. Hindi dahil sa may nagawa itong masama, kundi dahil sa isang kasalanang hindi naman nila ginawa.
Tumayo si Milagros. Kahit nangangatog ang kanyang mga tuhod, niyakap niya si Zidante ng mahigpit, tila sinusubukang protektahan ng bata mula sa bagsik ng mundo. Sa labas, ang ulan ay naging mas malakas. Humahampas sa kanilang bubong na yari sa luma at kalawanging yero, lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila pakikiramay sa kanilang pait. Tiningnan ni Milagros ang madilim na langit sa labas ng kanilang bintana. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungang walang kasagutan. Bakit kailangang maging ganito kabangis ang mundo sa isang pusong wala namang hangad, kundi ang magmahal at mabuhay ng may dangal? Paano pa niya itutuloy ang laban kung ang tanging sandata niya ay kinuha na sa kanya sa pinakamalupit na paraan? Ang bawat hapdi ng hangin na nagmumula sa dagat ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Milagros. Sa ilalim ng isang tagping tolda at mga inanod na kahoy, sa gilid ng dalampasigan ng summer, doon nila pinalipas ang gabi. Walang unan, walang kumot, kundi ang amoy ng lansa ng isda at ang malamig na yakap ng madaling araw. Nakasandal si Milagros sa isang posteng kawayan habang sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog si Zidante. Suot ang tanging polo na may mantsa ng dugo, ang sugat ng kahapon na hindi pa rin naghihilom. Dahan-dahang hinawakan ni Milagros ang kanyang kaliwang kamay. Doon, sa kanyang daliri, ay nagniningning ang isang manipis at gasgas na gintong singsing. Ito ang huling hininga ng kanyang nakaraan. Ang huling piraso ng pangakong binitawan ni Teodoro bago ito kinuha ng kamatayan. Kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan ang anak natin, Mila. Tila naririnig pa niya ang bulong ng asawa sa bawat hampas ng alon sa pampang. Alam ni Milagros ang kailangan niyang gawin. Ang scholarship na ibinigay ni Ba Celestina ay libre ang pag-aaral, ngunit ang pamasahe patungong Maynila at ang panggastos ni Zidante sa unang linggo ay kailangang magmula sa kanyang sariling bulsa. At ang bulsang iyon ay kasing tuyo na ng mga tuyong dahon sa paligid. Nang sumikat ang araw, dinala ni Milagros ang kanyang mga paa sa isang maliit na sanglaan sa bayan. Ang bawat hakbang niya ay tila may nakatali na mabigat na bakal. Kailangan niyo po ba talagang ibenta yan, inay? Tanong ni Zidante, habang nakatingin sa singsing na tinatanggal ng kanyang ina. Tumingin si Milagros sa anak, pilit nang ngumingiti, kahit ang kanyang puso ay parang pinipiga sa sakit. Isang pirasong bakal lang ito, anak, pero ang pangarap mo, iyan ang tunay na ginto na hindi kayang bayaran ng kahit sino. Sa loob ng sanglaan, ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa timbangan ay tila isang malakas na hudyat ng katapusan. Ang maliit na halagang iniabot ng lalaki sa likod ng rehas na bakal ay sapat na para sa isang tiket ng barko at ilang pirasong tinapay. Habang papalabas sila, naramdaman ni Milagros ang gaan ng kanyang daliri, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Wala na ang huling koneksyon niya kay Teodoro. Ang tanging natitira na lamang ay ang notebook na yakap-yakap ni Zidante at ang dugong nananalaytay sa ugat ng bata. Naglakad sila patungo sa pantalan ng Samar. Ang ingay ng mga tao, ang hiyaw ng mga kargador, at ang usok ng mga sasakyan ay tila isang magulong mundong hindi nila kinabibilangan. Habang naghihintay ng boarding, naupo sila sa isang mahabang semento. Kinuha ni Zidante ang kanyang notebook at nagsimulang magbasa. Ang mga mata ng bata ay seryoso. Tila hinihigop ng bawat drawing ng makina ang kanyang buong pagkatao. Inay, sabi ni tatay sa sulat niya, ang bawat eroplano ay may voice. Kailangan mo lang daw makinig ng mabuti para malaman mo kung may masakit sa kanya. Bulong ng bata. Napaluha si Milagros. Ang katalinuhan ni Zidante ay ang pinakamagandang pamana ni Teodoro. Ngunit ito rin ang kinatatakutan niya. Ang katalinuhang ito ang maaring maglapit sa bata sa katotohanang pilit na ibinaon ng mga makapangyarihang tao. Sa kalagitnaan ng pagkakagulo ng mga pasahero, biglang napatigil si Zidante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa isang lalaking kakababalang mula sa isang mamahaling sasakyan malapit sa entrance ng terminal. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na Amerikana. Malinis ang gupit ng buhok at may hawak na gintong relo
na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Mabilis na binuklat ni Zidante ang kanyang notebook sa huling bahagi, kung saan may isang malabong litrato ng mga empleyado ng airline na idinikit ng kanyang ama. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Zidante. Ang mukha ng lalaking iyon, ang matang parang sa agila, at ang nangiting tila nakatago, ang isang madilim na lihim, ay eksaktong kamukha ng lalaking nasa tabi ng kanyang ama sa litrato. Ang lalaking binilugan ng pulang tinta ng kanyang ama, na may nakasulat na maikling babala sa gilid. Huwag magtitiwala. Naramdaman ni Milagros ang paninigas ng katawan ng kanyang anak. Zidante, bakit? Anong nakita mo? Tanong niya ng may kaba. Ngunit hindi makapagsalita ang bata. Nakatuon lamang ang kanyang tingin sa lalaking naglalakad palayo, na tila isang anino na biglang nabuhay mula sa mga pahina ng nakaraan. Sino ang lalaking ito? At bakit siya narito sa Samar, sa mismong araw na aalis sila? Minsan, ang langit na inaakala nating hagdan patungo sa mga pangarap ay siya palang libingang kukuha sa lahat ng mayroon tayo. Habang umaakyat ang malaking ibong bakal sa himpapawid, nakadikit ang maliit na mukha ni Zidante sa malamig na bintana ng eroplano. Sa ibaba, ang malalaking gusali ng Maynila ay nagmumukhang mga laruan, at ang malawak na dagat na naghihiwalay sa kanila ng kanyang ina ay unti-unting naglalaho sa likod ng mapuputing ulap. Nararamdaman niya ang panginginig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, isang panginginig na tila bulong ng kanyang ama na si Teodoro. Dito ka ba huling huminga, tatay? Bulong ng bata sa kanyang sarili, habang mahigpit na hawak ang lumang notebook sa kanyang kandungan. Sa kabilang bahagi ng eroplano, nakaupo ang iba pang mga batang iskolar, puno ng tuwa at kuryosidad, ngunit si Zidante ay iba. Para sa kanya, ang bawat tunog ng makina, ang bawat paggalaw ng mga pakpak ng eroplano, ay isang aralin na matagal na niyang pinag-aralan sa ilalim ng liwanag ng gasera sa Samar. Alam niya ang bawat tornilyo, ang bawat daloy ng kuryente na nagpapatakbo sa higanting ito. Ito ang mundo ng kanyang ama, isang mundong pumatay dito, ngunit siya ring mundong nais niyang sakupin. Isang matamis na amoy, ang biglang humaluyhoy sa loob ng cabin. Hindi ito amoy ng pagkain, at hindi rin ito amoy ng pabango ng mga flight attendant. Ito ay isang amoy na tila pamilyar sa mga pahina ng notebook ni Teodoro. Isang kemikal na ginagamit sa paglilinis ng mga system, ngunit hindi dapat nalalanghap sa loob ng tinutuluyan ng mga pasahero. Nagsimulang makaramdam ng antok ang mga bata sa paligid niya. Ang mga tawanan ay napalitan ng mabibigat na paghinga. Napansin ni Zidante na ang flight attendant na kanina lang ay masayang nag-aabot ng juice, ay biglang napahawak sa upuan. Ang kanyang mga mata ay tila nawawalan ng focus hanggang sa dahan-dahan itong bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan sa carpet ay hindi malakas, ngunit sa pandinig ni Zidante, ito ay kasing lakas ng isang babala. Something is wrong, sabi ni Zidante. Sinusubukang gisingin ang batang katabi niya, ngunit ang bata ay mahimbing na ang tulog at tila hindi na makarinig. Tumayo si Zidante, kahit na nararamdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sariling paningin. Ang hangin sa loob ng eroplano ay naging mabigat, tila may invisible na kamay na sumasakal sa kanila. Sa bawat hakbang niya patungo sa unahan, nakikita niya ang mga pasaherong nakasandal na sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga ulo ay nakalaylay. Ang katahimikan sa loob ng cabin ay nakakabingi, isang katahimikang puno ng panganib. Pagdating niya sa pintuan ng cockpit, nakita niya ang isang maliit na butas sa itaas ng ventilation grill. May lumalabas na manipis at halos hindi kikitang usok. Doon niya naalala ang babala sa notebook ng kanyang ama. Ang butas sa filter system ay ang pinakamabilis na paraan upang mapatulog ang lahat. Isang sabotahe, isang nakaplano, at malupit na hakbang. Biglang tumagilid ang eroplano. Ang pakiramdam ng pagbagsak ay gumapang sa kanyang sikmura. Ang mga gamit sa loob ng gali ay nagsimulang magsipaglagsakan, lumilikha ng mga ingay ng nababasag na salamin at gumugulong na mga lata. Sa labas ng bintana,
Ang asul na langit ay napalitan ng mabilis na pag-ikot ng mundo. Nagtatatakbo si Zidante sa loob ng cockpit. Nakita niya ang dalawang piloto na nakasubsob na sa control panel. Ang kanilang mga kamay ay wala ng buhay na nakalaylay. Ang mga pulang ilaw sa dashboard ay nagsimulang mag-blink, kasabay ng isang nakababahalang boses mula sa computer na nagsasabing bumababa na ang kanilang altitude sa isang mapanganib na bilis. Nanginginig ang mga kamay ni Zidante habang isinusuot niya ang headset. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa kabilang linya, naririnig niya ang mga boses mula sa air traffic control, mga boses na puno ng takot at pagkalito. Ninoy Aquino International Airport, naririnig niyo po ba ako? Ito po si Zidante. Ang kanyang boses ay maliit at basag, ngunit may determinasyon na hindi inaasahan mula sa isang bata. Ang mga piloto po, hindi na sila gumagalaw. Ang eroplano po ay bumabagsak. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa radyo bago sumagot ang isang boses na puno ng gulat. Sino ito? Nasaan ang mga piloto? Wala na po silang malay, sagot ni Zidante habang tinitingnan ang notebook ng kanyang ama na nakabukas sa pahina ng emergency manual landing. Sabihin niyo po sa akin ang gagawin ko. Ayokong mamatay ang mga batang ito. Ayokong maiwan ang nanay ko. Habang hawak niya ang control yoke, naramdaman ni Zidante ang bigat ng buhay ng 300 tao sa kanyang maliliit na palad. Sa ibaba, ang malawak na karagatan ay mabilis na lumalapit. Tila isang higanting bibig na handang lumamon sa kanila. Sa kabilang dako ng Pilipinas, sa dalampasigan ng Samar, nakatayo si Milagros habang nakatingin sa langit. Isang madilim na ulap ang biglang tumakip sa araw at isang malamig na kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya, ang hangin ay may ibinubulong na panganib, isang panganib na nagbabantang kumuha sa kaisa-isang kayamanan na natitira sa kanya. Bag. Ang langit ay hindi na asul. Ito ay naging kulay ng takot habang ang dambuhalang ibong bakal ay bumubulusok patungo sa kalupaan. Sa loob ng cockpit, ang bawat hininga ni Zidante ay tila isang panalangin na pilit kumakawala sa kanyang nanginginig na mga labi. Ang headset na suot niya ay masyadong malaki para sa kanyang maliit na ulo. Ngunit ang boses ni Captain Luis mula sa kabilang linya ay ang tanging sinulid na nagdurugtong sa kanya sa buhay. Zidante, pakinggan mo ako. Huwag kang titingin sa baba. Tumingin ka lang sa mga gauge sa harap mo. Hawakan mo ang control yoke ng mahigpit, pero huwag mong biglain. Ang boses ng air traffic controller ay mahinahon, ngunit bakas ang pait ng kaba. Opo, opo, Captain, sagot ni Zidante. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng pawis, at ang kanyang maliliit na daliri ay tila naninigas na sa lamig ng bakal. Sa kanyang tabi, ang dalawang piloto ay tila mga estatwang walang buhay. Ang kanilang mga ulo ay nakalaylay sa balikat habang ang amoy ng chemical ay patuloy na humahalimuyak sa paligid. Binuklat ni Zidante ang notebook ng kanyang ama sa pahinang may pamagat na ang sining ng paglapag. Doon, nakita niya ang sulat kamay ni Teodoro. Anak, kapag ang lahat ay tila guguho na, hanapin mo ang sentro ng iyong bigat. Ang eroplano ay hindi lamang makina. Ito ay may kaluluwa. Pakiramdaman mo ang hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak. Tila naramdaman ni Zidante ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Isang haplos na pamilyar. Isang haplos na nagmula sa mga gabing tinuturuan siya ng kanyang ama sa ilalim ng liwanag ng gasera. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kakaibang liwanag. Hindi na siya isang batang paslit na takot sa ulan. Siya ang anak ni Teodoro Serrano, ang anak ng isang lalaking pinagkaitan ng dangal ngunit may puso ng isang agila. Captain Luis, nakikita ko na ang runway, sabi ni Zidante. Ang kanyang boses ay naging matatag, isang katangiang tila humiram ng lakas mula sa kabilang mundo. Sige anak, ibaba mo ang flaps. Dahan-dahan lang. Narito kami, Zidante. Hindi ka mag-iisa. Ang tunog ng pagbaba ng landing gear ay naramdaman ni Zidante sa buong katawan. Isang malakas na pagyanig
na tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na nauubos. Ang semento ng runway ng Ninoy Aquino International Airport ay lumalaki sa kanyang paningin, tila isang mahabang itim na dila na handang tumanggap sa kanila. Ang mga ambulansya at truck ng bumbero sa gilid ay nagmumukhang mga langgam na nagkakagulo sa takot. Sa huling sandali bago tumama ang mga gulong, ipinikit ni Zidante ang kanyang mga mata at bumulong, "Tay, tulungan niyo po ako." Ang pagtama ng eroplano sa lupa ay nagdulot ng isang napakalakas na pagyanig na tila yayanig sa buong mundo. Ang mga gamit sa loob ng cabin ay muling nagtalbugan at ang tunog ng pag-ipit ng mga preno sa semento ay lumikha ng isang mahaba at masakit na kaskas na naramdaman hanggang sa kaibuturan ng mga buto ng bawat pasahero. Ang eroplano ay gumewang-gewang, tila isang sugatang hayop na pilit humahanap ng balanse hanggang sa dahan-dahan itong huminto sa gitna ng runway. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob ng eroplano. Dahan-dahang imulat ni Zidante ang kanyang mga mata. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring tumitibok, ngunit ang hangin ay naging malinis na. Wala na ang amoy ng chemical, wala na ang tunog ng babala. Sa labas ng bintana, nakita niya ang mga tao na nagtatakbuhan patungo sa kanila. Ang kanilang mga muka ay puno ng luha at galak. Nabitawan ni Zidante ang control yoke. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog at ang lahat ng lakas na ipon niya ay tila biglang naglaho. Napasandal siya sa upuan at niyakap ang notebook ng kanyang ama. "Nagawa ko, Tay. Nagawa ako." Ngunit sa gitna ng selebrasyon at kaguluhan sa labas, sa likod ng mga harang na bakal ng airport, isang lalaki ang nakatayo sa malayo. Ang lalaking may matang parang agila na nakita ni Zidante sa Samar. Hindi ito nakikisaya. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang nakatitig sa cockpit kung nasaan ang bata. Sa hospital room pagkalipas ng ilang oras, habang si Zidante ay pinapaligiran ng mga doktor at media na tinatawag siyang Sky Angel, isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa pintuan. "Napakagaling mo, bata. Isang himala ang ginawa mo." Lumingon si Zidante at nakita ang isang lalaking naka-Amerikana. Ito ang lalaking nasa terminal, si Ramiel de la Cruz. Lumapit ito kay Zidante at habang hinahawakan ang balikat ng bata, naramdaman ni Zidante ang isang malamig na panginginig. Ang nangiti ni Ramiel ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sino ang nagturo sa iyo na magpalipad ng eroplano?" Tanong ni Ramiel. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatago sa ilalim ng malambot na tela. Tumitig si Zidante sa mga mata ng lalaki. Doon, sa kislap ng mga mata ni Ramiel, nakita niya ang isang bagay na hindi dapat makita ng isang bata. Ang kislap ng isang taong gustong pumatay ng katotohanan. Ang notebook ni Teodoro na nasa gilid ng kama ay tila naging mabigat, isang lihim na nagbabantang sumabog. Ang bawat ngiti ng taong ito ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa hangin sa loob ng kwartong ito. Sa loob ng malinis at puting kwarto ng ospital, ang sikat ng hapon ay tumatama sa mukha ni Ramiel de la Cruz na nagmumukhang isang anghel na bumaba mula sa langit para sa mga taong hindi nakakakilala sa kanya. Ngunit para kay Zidante, ang bawat galaw ni Ramiel ay parang isang mandaragit na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki ay humahalo sa amoy ng disinfectant, lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera. "Zidante, alam mo ba kung gaano ka ka-espesyal?" Ang boses ni Ramiel ay malambot, parang isang amang nagbabahagi ng karunungan sa kanyang anak. "Ang buong Pilipinas ay humahanga sa iyo. Sabi nila, isa kang himala. Pero alam nating dalawa ang totoo. Hindi ba? Ang mga himala ay may pinagmumulan." Dahan-dahang iniurong ni Zidante ang kanyang mga binti sa ilalim ng kumot. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang notebook na nakatago sa ilalim ng unan. "Ang tatay ko po ang nagturo sa akin." Maikling sagot ng bata. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa lalaki.
Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Ramiel nang marinig ang pangalan ni Teodoro. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapagkunwaring lungkot. Bumuntong hininga siya at sumandal sa upuan sa gilid ng kama. Si Teodoro, isang mahusay na engineer, ngunit isang taong naligaw ng landas. Alam mo, Zidante, minsan ang mga taong mahal natin ay gumagawa ng mga pagkakamali dahil sa labis na ambisyon. Ang iyong ama, hindi niya sinasadyang sakta ng mga tao, pero ang kanyang mga pagkukulang ang naging mitya ng trahedya noon. Hindi po totoo yan. Ang boses ni Zidante ay tumaas, puno ng pait at galit. Ang tatay ko ay hindi masamang tao. Sabi ni Inay, lagi siyang tumutulong sa iba. Hinawakan ni Ramiel ang kamay ni Zidante, isang hawak na tila mahigpit na hawak ng isang bakal na kadena. Hush! Malit na bayani. Ang iyong ina ay bulag sa katotohanan dahil sa pagmamahal. Iyan ang problema sa ating mga Pilipino. Masyado tayong emosyonal. Pero ikaw, matalino ka. Nakita mo ang sistem ng eroplano, hindi ba? Ang pagkakamaling nakita mo doon, iyon din ang pagkakamaling ginawa ng iyong ama. 7 taon na ang nakalilipas. Kaya huwag mong hayaang ang kanyang pangalan ang sumira sa iyong kinabukasan. Kalimutan mo na ang notebook na yan. Ibigay mo sa akin. At sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng ina mo ng buhay na hindi nyo kailanman pinangarap sa Samar. Ito ang sining ng gaslighting na perpektong ginagawa ni Ramiel. Pinagmumukha niyang ang katotohanan ay isang kasinungalingan at ang kanyang kasamaan ay isang paraan ng pagtulong. Ngunit sa bawat salita niya, lalong nararamdaman ni Zidante ang bigat ng notebook sa kanyang ilalim. Naalala niya ang duguang polo na tinatahi ng kanyang ina, ang sakripisyo ng kanyang magulang para lamang sa kanyang dangal. Hindi ko po ibibigay sa inyo ang notebook. Matigas na sabi ni Zidante. Akin po ito. Alaala ito ng tatay ko. Ang nangiti sa mga labi ni Ramiel ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ng isang malamig at walang emosyong mukha. Tumayo siya ng tuwid, tila isang higanting anino na tumatakip sa liwanag ng araw sa loob ng kwarto. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa tiles ay tila isang hudyat ng digmaan. Sayang, bulong ni Ramiel, sapat lamang para marinig ni Zidante. Ang mga batang masyadong maraming alam ay madalas na hindi nakakaabot sa kanilang paglaki. Isipin mo ang iyong ina, Zidante. Isang Tylerer na walang kalaban-laban sa Samar. Isang tawag ko lang, baka ang makinang panahi na tanging inaasahan niya ay maging sanhi pa ng kanyang kapahamakan. Lumabas si Ramiel ng kwarto nang hindi lumilingon. Ang tunog ng pagpihit at pagsara ng pinto ay narinig ni Zidante bilang isang pagbabanta na magpapabago sa kanyang buhay habang buhay. Naiwang mag-isa ang bata sa loob ng kwarto. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Kinuha niya ang notebook sa ilalim ng unan at binuklat ito sa pahinang may pulang marka. Doon, sa ilalim ng babalang huwag magtitiwala, ay may isang serye ng mga numero, isang code na hindi niya maunawaan noon. Ngunit ngayon ay tila nagliliwanag sa kanyang paningin. Sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang naghihintay kay Ramiel. Habang papasok siya, kinuha niya ang kanyang cellphone. Bantayan niyo ang bata. At ang nanay niya sa Samar, siguraduhin ninyong hindi siya makakaalis doon nang hindi ko nalalaman. Kung kailangang dumana sila ng kaunting aksidente para tumahimik, gawin niyo. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo, isang anino ang nakatayo sa di kalayuan. May hawak na kamera at nakatitig sa direksyong pinuntahan ni Ramiel. Ito ang reporter na si Marites, na kanina pa nakikinig sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Huwag ka nang umasang makakabalik pa ang anak mo. Milagros, ang mga batang lumilipad ng masyadong mataas, madalas ay hindi na nakakatapak sa lupa. Ang mga salitang ito ni Tia Deli ay parang lasong dahan-dahang kumakalat sa malamig na hangin ng dalampasigan sa Samar. Nakatayo si Milagros sa harap ng kanilang tagping dampa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat at paltos mula sa pagtatangkang ayusin ang mga gamit na natira sa kanila. Ang alat ng dagat
ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha, lumilikha ng isang lasa ng pighati na tila ayaw ng lisanin ng kanyang bibig. Anong ibig mong sabihin, Deli? Ligtas ang anak ko. Napanood ko siya sa balita, bayani siya. Ang boses ni Milagros ay nanginginig. Puno ng desperasyong kumakapit sa kaisa-isang pag-asang natitira sa kanya. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Deli habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. Isang legal na dokumento na nagsasabing ang lupang kinatatayuan nila ay tuluyan ng nailipat sa kumpanya ni Ramiel de la Cruz. Bayani, sa mundong ito, ang mga bayani ay madaling namamatay. Milagros, isipin mo na lang, isang mahirap na batang taga Samar, biglang naging sikat. Maraming tao ang gustong kumuha sa kanya. At ang mga taong iyon, hindi sila kasing bait ng inaakala mo. Napaupo si Milagros sa buhanginan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumaon sa malamig at basang lupa. Naramdaman niya ang matinding hilahil, isang pakiramdam na ang kanyang anak ay nasa loob ng isang hawla ng ginto habang siya ay nakagapos sa kadena ng kahirapan dito sa probinsya. Wala siyang pera para pumunta sa Maynila. Wala siyang kakilala. Ang tanging sandata niya ay ang kanyang mga panalangin na tila nilulunod na rin ng malalakas na alon ng dagat. Samantala, sa Maynila, ang katahimikan sa loob ng hospital room ni Zidante ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Inakala ng bata na bumalik si Ramiel kaya mabilis niyang itinago ang notebook sa ilalim ng kanyang hospital gown. Ngunit sa halip na ang malupit na mukha ni Ramiel, isang babaeng nasa katanghalian ng edad, may bitbit na recorder at suot ang isang seryosong mukha ang pumasok. "Huwag kang matakot, Zidante. Hindi ako tauhan ni Ramiel," bulong ni Marites. Lumapit siya sa kama at ipinakita ang kanyang press ID. Ngunit may isa pa siyang inilabas mula sa kanyang bulsa, isang lumang litrato ni Teodoro na may nakasulat na dedikasyon sa likod. "Kilala niyo po ang tatay ko?" tanong ni Zidante. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. "Ang tatay mo ang nagligtas sa akin 7 taon na ang nakalilipas," simula ni Marites. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanang matagal na niyang itinatago. "Noong nag-imbestiga ako tungkol sa mga pekeng piyesa ng eroplano, si Teodoro ang nagbigay sa akin ng impormasyon. Pero bago ko pa mailathala ang kwento, namatay siya. At ang kumpanyang pag-aari ni Ramiel? Siniguro nilang magmumukhang kasalanan ng tatay mo ang lahat. 7 taon akong nanahimik dahil sa takot, Zidante. Pero nang makita kitang nagpalipad ng eroplanong yon, alam kong dumating na ang oras para itama ang mali." Naramdaman ni Zidante ang isang mainit na bugso ng emosyon. Hindi siya nag-iisa. May nakakaalam sa kabutihan ng kanyang ama. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, narinig nila ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng koridor. Ang tunog ng pag-uusap ng mga lalaking may malalamig na boses ay papalapit sa kanilang kwarto. "Zidante, kailangang ilipat ka na namin sa mas ligtas na pasilidad. Utos ito ni Mr. De La Cruz," sabi ng isang boses mula sa labas. Mabilis na nagtago si Marites sa loob ng banyo habang si Zidante ay naiwang nakahiga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pumasok ang 2 lalaking naka-Amerikana. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, parang mga robot na sumusunod lamang sa utos. "Hindi po ako sasama sa inyo. Gusto ko nang makita ang inay ko," sigaw ni Zidante. Ngunit tila hindi siya naririnig ng mga ito. Dahan-dahan nilang inilapit ang isang wheelchair sa gilid ng kanyang kama. Sa sandaling iyon, isang munting detalye ang napansin ni Zidante sa braso ng isa sa mga lalaki. Isang tattoo ng isang pakpak na may krus sa gitna. Ito ang parehong tattoo na nakita niya sa notebook ng kanyang ama sa ilalim ng kabanatang "Ang mga taong nagmamasid." Naging malinaw ang lahat. Hindi siya ililipat sa ligtas na lugar. Dadalhin siya sa kung saan hindi na siya makakapagsalita kailanman. Nasaan ang hustisya para sa isang batang ang tanging kasalanan ay ang iligtas ang buhay ng iba? At paano maililigtas ni Milagros ang kanyang anak
kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan na ng mga anino ni Ramiel sa sama. Huwag kang malikot, Sky Angel. Ang mga anghel na may bali ang pakpak, hindi na nakakalipad. Ang boses ng lalaking may tattoo sa braso ay kasing lamig ng bakal na rehas, isang babalang nagpatahimik sa buong pagkatao ni Zidante. Sa loob ng wheelchair, ang bata ay tila isang munting ibon na wala ng lakas upang pumalag habang itinatulak siya palabas ng hospital room. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa makinis na tiles ng koridor ay tila isang bilang ng mga segundong natitira bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Sa kabilang dako ng mahabang pasilyo, nakita ni Zidante ang isang ina na masayang hinahalikan ang noo ng kanyang anak na kagagaling lang sa sakit. Ang imaheng iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang inay Milagros sa Samar, ang amoy ng sinulid at tela, ang init ng yakap nito sa gitna ng bagyo, at ang huling sulyap nito sa kanya sa pantalan. Habang ang ibang bata ay pauwi na sa kanilang mga tahanan, siya ay dinadala patungo sa isang lugar na hindi niya alam kung nasaan. Ang bawat hakbang ng mga lalaking nasa likod niya ay tila tunog ng hatol ng bitay sa kanyang murang pandinig. Naramdaman ni Zidante ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig sa loob ng bulsa ng kanyang hospital gown. Mahigpit na nakahawak sa isang maliit na butones na gawa sa perlas, isang butones na nahulog mula sa sewing kit ng kanyang ina bago siya umalis. Ito na lamang ang kaisa-isang koneksyon niya sa mundo ng pag-ibig at kaligtasan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, ngunit ang bigat ng takot ay tila isang higanting bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahilan upang maging gipit ang bawat hininga niya. Sa loob ng banyo ng hospital room, nakalsalukuyang nililinis ang mga tauhan ni Ramiel, nananatiling nakatago si Marites. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang kamera nito ay nakatutok sa maliit na puwang ng pinto. Nakuhanan niya ang bawat segundo ng sapilitang pagkuha kay Zidante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa galit na nararamdaman niya para sa batang ito na ginamit at itatapon na lamang ng mga makapangyarihang tao. Ine, naririnig mo ba ang sigaw ng puso ko sa gitna ng katahimikang ito? Ang piping tanong ni Zidante sa kanyang isip habang isinasakay siya sa isang itim na van sa labas ng ospital. Ang pintuan ng sasakyan ay sumara ng may kasamang mabigat na tunog, tuluyang naghiwalay sa kanya sa liwanag ng mundo. Samantala, sa pantalan ng Samar, isang himala ang nangyari. Isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Berting, isang dating mekaniko na kasama ni Teodoro noon, ang nakakilala kay Milagros. Nakita niya ang babaeng nakaluhod sa buhanginan, tila nawawalan na ng pag-asa. Milagros, tumayo ka riyan. Hindi pa tapos ang laban. Ang boses ni Mang Berting ay paos, ngunit puno ng awtoridad. May isang cargo ship na aalis patungong Maynila. Sa loob ng isang oras, itatago kita sa loob ng lalagyan ng mga kagamitan. Hindi man ito komportable, pero ito ang tanging paraan para makarating ka sa anak mo nang hindi nalalaman ng mga tauhan ni Ramiel. Ang pag-asang tila namatay na sa puso ni Milagros ay biglang nagliyab muli. Walang pag-aalinlangan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha ng kanyang maduming kamay at tumango. Kahit anong hirap, Mang Berting, kahit kailanganin kong tumawid sa dagat ng nakayapak, gagawin ko para kay Zidante. Habang ang cargo ship ay dahan-dahang lumalayo sa pampang ng Samar, si Milagros ay nakatago sa isang madilim at masikip na sulok ng barko. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na makina ng barko na tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Hindi niya alam na sa Maynila, ang kanyang anak ay dinala sa isang abandonadong bodega ng eroplano, isang lugar na pag-aari ng kumpanya ni Ramiel, kung saan ang mga lihim ng nakaraan ay nakabaon sa ilalim ng mga kalawanging bakal. Pagbaba ni Zidante sa van, nakita niya ang malawak at madilim na hangar. Sa gitna nito ay may isang sirang makina ng eroplano, ang mismong makinang kinumpuni ng kanyang ama, 7 taon na ang nakalilipas. At doon, sa tabi ng makina,
Nakatayo si Ramiel de la Cruz. May hawak na isang lighter na pinaglalaruan ng apoy sa harap ng notebook ni Teodoro na nakuha na nila mula sa bata. Ngayong wala na ang notebook na ito, Zidante, wala nang makakapagpatunay na inosente ang tatay mo. Sabi ni Ramiel, ang apoy mula sa lighter ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. At alam mo ba ang mas masakit? Ang iyong ina. Darating siya rito sa Maynila para lang makita ang huling hininga mo. Isang malakas na kulog ang narinig mula sa labas at ang unang patak ng ulan ay tumama sa bubong ng bodega. Lumilikha ng isang tunog na tila mga luha ng langit para sa isang batang wala nang matakbuhan. Tiyatenim. Hindi mo ba alam, bata? Ang mga abo ng notebook na ito ay ang huling piraso ng kaluluwa ng iyong ama na nilalamon na ng apoy. Ang bawat salita ni Ramiel ay tila isang patak ng asido sa sugatang puso ni Zidante. Sa loob ng malawak at madilim na hangar, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na apoy na tumutupok sa mga pahina ng notebook ni Teodoro. Ang amoy ng nasusunog na papel, ang amoy ng 7 taon ng pag-asa, ng mga pangarap na iginuhit sa ilalim ng gasera at ng mga huling bilin ng isang amang pinagkaitan ng katarungan ay humahalimuyak sa hangin, tila isang huling paalam na dahan-dahang naglalaho sa kadiliman. Napako ang tingin ni Zidante sa nagbabagang mga pahina. Nararamdaman niya ang init ng apoy sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang kalooban ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat pahinang nagiging itim na abo ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na binubura ng tadhana. Ang mga drawing ng pakpak, ang mga formula na pinag-aralan niya gabi-gabi, at ang pulang marka sa pangalan ni Ramiel, lahat ay naglalaho na. Ang tunog ng pagtupok ng apoy sa tuyong papel ay tila isang malupit na halakhak ng demonyo sa gitna ng katahimikan. Please, huwag po. Ang boses ni Zidante ay halos hindi na marinig. Isang basag na bulong na nilunod ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng bubong na yero. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang upuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramiel habang pinapanood niya ang huling piraso ng ebidensya na maging abo. You know, Zidante, your father was a dreamer, but dreamers don't survive in this world. Only those who hold the power and the money do. Ngayong wala na ito, sino pa ang maniniwala sa isang batang taga-Samar? You're just a fluke, a sky angel whose wings are made of paper. And paper burns, kid. Paper always burns. Habang nangyayari ang kalupitang ito sa Maynila, sa gitna ng malawak at maalon na dagat, isang ina ang nakikipaglaban sa sarili niyang impyerno. Sa loob ng madilim na bodega ng cargo ship, si Milagros ay nakaluhod sa sahig na bakal na puno ng kalawang at amoy ng krudo. Ang bawat paghampas na ng dambuhalang alon sa gilid ng barko ay nagdudulot ng isang malakas na pagyanig na tila yayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pag-alon ay nagpapabaliktad sa kanyang sikmura, ngunit mas masakit ang kaba na tila isang buhay na nilalang na kumakawala sa kanyang dibdib. Niyakap ni Milagros ang kanyang sarili, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa kanyang dibdib kung nasaan ang isang maliit na agimat, ang butones na perlas na katulad ng hawak ni Zidante. Anak, nararamdaman mo ba ako? Huwag kang bibitaw, malapit na si inay. Ang kanyang piping dalangin ay humahalo sa ingay ng makina ng barko na tila isang pagod na pusong pilit na tumitibok. Ang dilim sa loob ng bodega ay tila isang pahiwatig ng panganib na naghihintay sa kanya sa Maynila. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito ang kanyang tanging kumpas sa gitna ng kawalan. Bumalik ang eksena sa hangar. Isang tauhan ni Ramiel ang lumapit at may ibinulong sa kanyang amo. Ang mukha ni Ramiel ay biglang nagdilim. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo sa isang ekspresyon ng matinding galit. What?
Milagros is missing from Samar. Ang boses ni Ramiel ay tumaas, puno ng panganib. Lumingon siya kay Zidante, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akala mo ba ay makakatakas ang nanay mo? Kahit saan siya magpunta, mahahanap namin siya. At kapag nahanap namin siya, sisiguraduhin kong harap mo mismo siya magbabayad para sa katigasan ng ulo niyo. Isang biglang pagtunog ng cellphone ang bumasag sa tensyon. Kinuha ni Ramiel ang kanyang telepono at sinagot ang tawag. Hello? What do you mean Marites is at the headquarters of Bas Celestina? Get there now. Siguraduhin ninyong hindi siya makakalapit sa matandang yon. Sa sandaling iyon, nakita ni Zidante ang isang pagkakataon. Ang apoy sa sahig ay nagsisimula nang humina, ngunit may isang maliit na piraso ng papel na hindi pa tuluyang natutupok. Ang bahagi ng notebook na may nakasulat na numero ng telepono na hindi napansin ni Ramiel. Sa kabila ng takot, sa kabila ng panghihina, isang apoy ng pag-asa ang biglang nag-alab sa loob ni Zidante. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan ng hangar. Isang anino. Ang anino ang pumasok mula sa ulanan. Isang taong hindi inaasahan ni Ramiel na makikita sa gabing iyon. Ramiel, bitawan mo ang bata. Ang laro mo, tapos na. Minsan, ang pinakamalakas na boses ay hindi nagmumula sa sigaw, kundi sa katahimikan ng isang pusong tumitindig para sa katotohanan. Sa gitna ng madilim at malamig na hangar, ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong na yero ay tila tunog ng libu-libong maliliit na martilyo na pilit binabasag ang katahimikan. Ang aninong nakatayo sa may pintuan ay dahan-dahang lumapit. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bodega, bumitad ang mukha ni Bas Celestina Vergara. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na matagal na niyang ikinubli sa likod ng kanyang pagiging isang matagumpay na negosyante. Madam Celestina, ang boses ni Ramiel ay nanginig. Isang bihirang pagkakataon kung saan ang kanyang mapagkunwaring kumpiyansa ay biglang gumuho. Anong ginagawa niyo rito? Mapanganib ang lugar na ito para sa inyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matandang babae. Mapanganib dahil sa ulan, Ramiel? O mapanganib dahil nandito ka at sinusubukang ilibing ang isang batang walang kalaban-laban kasama ng mga kasalanan mo? Lumakad siya patungo kay Zidante at sa isang mabilis na galaw, iniharang niya ang kanyang sarili sa pagitan ng bata at ng mapanganib na presensya ni Ramiel. Naramdaman ni Zidante ang init ng palad ni Bas Celestina sa kanyang balikat, isang hawak na punong-puno ng pagkalinga. Tila isang lola na handang itaya ang buhay para sa kanyang apo. Madam, huwag kayong maniwala sa batang ito. Anak siya ng isang kriminal. Sinusubukan lang niya kayong gamitin para makakuha ng pera. Muling pagtatangka ni Ramiel, ang kanyang gaslighting ay tila isang sirang plakang pilit pa ring tumutugtog. Tama na, Ramiel. Ang sigaw ni Bas Celestina ay umalingaw-ngaw sa buong hangar. Tila isang kulog na mas malakas pa sa bagyo sa labas. 7 taon akong nabulag ng mga pekeng report mo. 7 taon kong pinaniniwalaan na ang tapat na si Teodoro ang sumira sa kumpanya ko. Pero kanina lang, ibinigay sa akin ni Marites ang mga dokumentong hindi mo na itago ng maayos. Ang mga transaksyon mo sa mga pekeng piyesa, ang bawat pirma mo sa mga ilegal na kontrata, hawak ko na ang lahat. Naramdaman ni Zidante ang pagluwag ng pagsakal ng takot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa sahig ang maliit na piraso ng papel na hindi tuluyang natupok ng apoy, ang bahagi ng notebook kung saan nakasulat ang huling mensahe ng kanyang ama. Bas Celestina, ito po, bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sabi po ni tatay sa sulat na ito, ang katotohanan ay parang hangin. Hindi mo man ito nakikita. Nararamdaman mo ang bawat haplos nito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay narinig mula sa malayo. Dahan-dahang lumalapit at humahalo sa ingay ng ulan.
Ang mukha ni Ramiel ay naging maputla, ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon, naghahanap ng matatakbuhan. Ngunit sa likod ni Ba Celestina, ang mga tauhan ng airport security ay nagsimula na ring pumasok. Habang nangyayari ang tensyon sa Maynila, sa dalampasigan ng pier sa Maynila, isang babaeng hapong-hapo ang dahan-dahang bumaba mula sa isang cargo ship. Si Milagros ay basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa labis na pagod at gutom. Pagkatapos ng mahabang biyahe sa loob ng madilim na bodega ng barko, ang kanyang hitsura ay parang isang taong galing sa isang digmaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Zidante! Bulong niya sa bawat hakbang niya sa semento ng pier. Ang bawat paghinga niya ay tila isang panalangin. Malapit na si Inay, anak. Konting tiis na lang. Hindi niya alintana ang mga taong nakatingin sa kanya nang may panghuhusga dahil sa kanyang maruming hitsura. Para sa kanya, ang Maynila ay hindi na isang banyagang lungsod. Ito ang lugar kung saan nakakulong ang kanyang puso. Bumalik ang eksena sa hangar. Si Ramiel, sa kanyang desperasyon, ay biglang bumunot ng isang maliit na folder mula sa loob ng kanyang Amerikana. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali ito? Madam Celestina, kung babagsak ako, isasama ko ang kumpanya mo. Lahat tayo ay lulubog. Ngunit bago pa siya makakilos, isang pamilyar na anino ang muling pumasok sa loob ng hangar. Ito si Marites, kasama ang ilang mga pulis. May hawak siyang cellphone na naka-livestream. Ramiel, mahigit 10,000 tao ang nanonood sa iyo ngayon. Ang bawat salitang sinabi mo kanina, ang pag-amin mo sa pagsunog ng notebook, napanood na ng buong bansa. Napabitaw si Ramiel sa kanyang hawak. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang pera, at ang kanyang mga kasinungalingan ay tila mga abo na tinangay ng malakas na hangin ng bagyo. Zidante! Isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng hangar. Lumingon ang bata. At doon, sa gitna ng ulan at kadiliman, nakita niya ang kanyang ina. Si Milagros ay nakatayo doon, nanginginig, ngunit puno ng pag-ibig. Ang tagpong iyon ay tila isang larawang iginuhit ng tadhana, ang pagsasama ng dalawang pusong pinaghiwalay. Naghiwalay ng pait, ngunit pinag-isa ng pananampalataya. Tumakbo si Zidante patungo sa kanyang ina. Ang bawat hakbang niya ay tila paglipad palayo sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nang magtagpo ang kanilang mga bisig, ang bawat hikbi at luha ni Milagros ay tila nagpapahilom sa bawat sugat sa kaluluwa ng bata. Inay, ligtas na po tayo. Bulong ni Zidante habang nakasubsob sa dibdib ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang huling pait ang iniwan ni Ramiel bago siya tuluyang pinalibutan ng mga pulis. Mila, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang asawa mo, hindi siya namatay sa aksidente. Pinatay ko siya dahil masyado siyang matapat. At ang ebidensya? Kasama na ng notebook na sinunog ko. Napatigil ang tibok ng puso ni Milagros. Ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan ay binitawan sa harap niya ng walang pakundangan. Ngunit sa halip na mabuhay, mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Zidante. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang humuhupa, tila nagbibigay daan sa isang panibagong umaga. Ngunit ang katanungan ay nananatili. Paano nga ba nila mapapatunayan ang krimen kung ang huling ebidensya ay naging abo na? At sapat na ba ang pagyakap na ito upang burahin ang 7 taon ng pangungutya at pait? Ang abo ay hindi lamang dumi ng apoy. Ito ay saksi sa huling hininga ng isang kasinungalingan. Sa gitna ng humuhupang bagyo, ang loob ng hangar ay nababalot ng amoy ng sunog na papel at basang semento. Nakaluhod si Milagros sa malamig na sahig, mahigpit na nakayakap kay Zidante na tila ba natatakot siyang sa isang iglap ay mabawi muli ang kanyang anak. Ang maruming mukha ni Milagros ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nagbabagang tumpok ng abo sa harap nila. Ang abo ng notebook ni Teodoro. Isang nakatutulig na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Ramiel habang pinalilibutan siya ng mga pulis. Tingnan mo ang sarili mo, Milagros. Isang basang sisiw na kumakapit sa isang batang walang saysay.
Sunog na ang lahat. Wala na ang kaisa-isang bagay na magpapatunay na hindi mamamatay tao ang asawa mo. Kahit ipakulong niyo ako ngayon, mamamatay kayong mahirap at punong-puno ng kahihiyan. Naramdaman ni Milagros ang panginginig ni Zidante sa kanyang mga bisig. Hinarap niya ang anak. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ng bata. Anak, pakinggan mo ako. Ang dangal natin ay hindi nakasulat sa papel. Nandito yon, sabi ni Milagros habang itinuturo ang puso ni Zidante. Walang apoy ang makakasunog sa katotohanang alam nating dalawa. Ngunit dahan-dahang kumala si Zidante sa yakap ng kanyang ina. Ang kanyang maliliit na paa ay humakbang patungo sa nagbabagang abo. Ang bawat paghakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 7 taon ng pangungutya. Yumuko ang bata at kinuha ang isang maliit na itim na bagay na nakatago sa ilalim ng isang makapal na piraso ng nasunog na balat ng notebook. Ito ay isang maliit na voice recorder, luma, gasgas, at bahagyang natunaw ang gilid dahil sa init, ngunit nananatiling buo. Akala niyo po ba ay notebook lang ang iniwan ni tatay? Ang boses ni Zidante ay malamig, puno ng isang uri ng tapang na hindi mo aakalain sa isang 7 taong gulang. Sabi po ni tatay sa akin noong bata pa ako, Zidante, ang mga mata ng tao ay madaling dayain, pero ang boses ng katotohanan ay laging may bakas. Itinago ko po ito sa loob ng cover ng notebook bago niyo pa makuha sa akin. Napatigil ang buong paligid. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang malungkot na musika habang pinipindot ni Zidante ang play button. Sa gitna ng katahimikan ng hangar, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw, isang boses na nagmula sa kabilang buhay. Ramiel, hindi ko pipirmahan ang report na ito. Ang mga piyesang inilalagay mo sa mga eroplano ay peke. Papatay ka ng mga tao para lang sa insurance commission. Ang boses ni Teodoro ay matatag, puno ng prinsipyo. Sumunod ay ang boses ni Ramiel, mas bata ngunit puno ng lason. Teodoro, huwag kang magmalinis. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang asawa at anak mo. Isang aksidente lang ang kailangan at magmumukha kang baliw na engineer na sumira sa sarili niyang gawa. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang sampal sa mukha ng hustisya. Napaluhod si Milagros, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang humihikbi ng walang tunog. 7 taon. 7 taon niyang dinala ang bigat ng sumpa ng mga tao sa Samar. 7 taon niyang pinaniwalaan na baka nga may pagkakamali ang kanyang asawa. Pero ngayon, sa harap ng lahat, ang boses ni Teodoro ay muling nabuhay upang linisin ang kanyang sariling pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Ramiel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sinubukan niyang sumugod patungo sa bata, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na nakakabit sa kanyang mga kamay ay tila isang hudyat ng katapusan ng kanyang kaharian ng kasinungalingan. Dalhin niyo na siya. Ang utos ni Ba Celestina ay puno ng puot. Tumingin siya kay Milagros nang may malalim na pagsisisi. Patawarin mo ako, Milagros. Naging bulag ako. Pinangako ko kay Teodoro na aalagaan ko ang kumpanya, pero hinayaan kong ang isang ahas ang magpatakbo nito. Dahan-dahang lumapit si Ba Celestina at inilabas ang isang panyo upang punasan ang ulan at luha sa mukha ni Milagros. Hindi lang scholarship ang ibibigay ko kay Zidante. Ang bawat sentimo na kinuha ni Ramiel sa inyo, ang bawat hirap na dinanas niyo sa Samar, ay babayaran ko. Ang pangalan ni Teodoro Serrano ay itatayo ko bilang pinakamarangal na engineer sa kasaysayan ng kumpanyang ito. Habang isinasakay si Ramiel sa sasakyan ng pulis, isang huling sulyap ang ibinigay ni Zidante. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa. Alam niya na ang taong ito ay mayaman sa pera, ngunit dukha sa pag-ibig at katotohanan. Paglabas nila ng hangar, ang madilim na langit ay dahan-dahang nagbubukas. Ang unang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo ay tumama sa mukha ng mag-ina. Niyakap ni Milagros si Zidante
habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Ba Celestina. Inay, babalik pa po ba tayo sa Samar? Tanong ni si Dante. Tumingin si Milagros sa malayo. Tila nakikita ang kanilang munting dampa sa dalampasigan. Babalik tayo, anak. Pero hindi na para magtago. Babalik tayo para kunin ang mga alaala ni tatay at para ipakita sa lahat na ang katotohanan ay hindi kailanman nalulunod, gaano man kalakas ang alon. Ngunit sa gitna ng kanilang paglisan, napansin ni Marites na may isang itim na envelope na naiwan si Ramiel sa sahig bago siya madala. Dahan-dahan itong pinulot ng reporter. Sa loob nito ay may isang dokumentong may kinalaman sa pamilya ni Ba Celestina na hindi inaasahan ng sinuman. Ang sikat ng araw ay tila may dalang bagong amoy, hindi na amoy ng krudo o luma at kalawang na yero, kundi ang bango ng sampagwita na nagbabadya ng paghilom. Sa loob ng malawak at marangyang sala ni Ba Celestina, ang bawat gamit ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ngunit sa gitna ng karangyaan, si Milagros ay nananatiling nakaupo sa gilid ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Tila hindi pa rin sanay sa lambot ng telang kanyang kinauupuan. Sa tabi niya, si Zidante ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasandal sa balikat ng ina. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang paghinga ng bata ay payapa, malayo sa mga bangungot ng nagdaang mga gabi. Dahan-dahang pumasok si Marites sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang itim na envelope na nakuha niya sa hangar ay mahigpit niyang hawak. Sa likod niya ay si Ba Celestina na tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang matapang na anyo ng matandang babae ay napalitan ng isang mapagkumbabang katahimikan. Milagros, may kailangan kayong malaman. Ang simula ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Ang dokumentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga ilegal na piyesa ni Ramiel. Ito ay isang liham na isinulat ni Teodoro 7 taon na ang nakalilipas, isang liham na naka-address sa yumaong asawa ni Ba Celestina. Naramdaman ni Milagros ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Binuksan ni Marites ang envelope at binasa ang nilalaman nito. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani habang lumalabas ang katotohanan. Alam ng asawa ni Ba Celestina ang mga babala ni Teodoro. Ngunit dahil sa takot na bumagsak ang stock ng kumpanya, pinili niyang manahimik at hayaan si Ramiel na ayusin ang problema. Ang problemang nauwi sa kamatayan ni Teodoro. Napatingin si Milagros kay Ba Celestina. Ang matandang babae ay hindi makatingin ng diretso. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumabagtas sa mga kulubot ng kanyang pisngi. Patawarin mo ako, Milagros. Ang boses ni Ba Celestina ay basag, puno ng hiya at pagsisisi. Hindi ko alam na ang pundasyon ng kayamanang tinatamasa ko ngayon ay itinayo sa ibabaw ng dugo at luha ng inyong pamilya. Akala ko ay aksidente lang ang lahat. Akala ko ay sapat na ang scholarship para sa anak mo upang pawiin ang aking guilt. Ito ang sandali na maaaring piliin ni Milagros ang magalit. Maaari niyang isumpa ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng naging simbolo ng kanyang pag-asa, ngunit naging bahagi rin ng kanyang pagdurusa. Naramdaman niya ang pait na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang 7 taon ng paglalaba, pagtatahi hanggang madaling araw, at ang bawat hapdi ng pangungutya ng mga tao sa Samar. Ngunit tiningnan niya ang natutulog na si Zidante. Tiningnan niya ang mga kamay ni Ba Celestina na nanginginig sa takot na baka tuluyan na siyang talikuran ng mag-ina. Sa puso ni Milagros, isang kakaibang init ang lumagnap. Ang galit po ay parang kalawang. Ba Celestina. Ang boses ni Milagros ay malambot, ngunit may lalim ng karunungan. Kung hahayaan ko itong manatili sa puso ko, kakainin lang nito ang natitirang buhay namin ni Zidante. Ang katotohanan ay lumabas na. Iyon po ang mahalaga. Ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo lamang, kundi para sa kalayaan namin ng anak ko. Ang mga salitang yon ay tila isang milagro na nagpababa sa bigat ng atmosfera
Sa silid, napahagulhol si Ba Celestina at lumapit kay Milagros. Hinawakan ang kanyang mga kamay nang may matinding pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang pagkakaiba ng kanilang antas sa buhay ay naglaho. Dalawang babae lamang sila na parehong biktima ng mga lihim ng nakaraan at parehong naghahanap ng kapayapaan. Pagkalipas ng ilang araw, ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Ramiel at ang paglilinis sa pangalan ni Teodoro Serrano ay naging headline sa buong bansa. Ngunit para kay Milagros at si Dante, ang pinakamahalagang balita ay ang kanilang pagbabalik sa Samar. Sa loob ng isang pribadong sasakyan na ibinigay ni Ba Celestina, tanaw ni Zidante ang pamilyar na daan patungo sa kanilang bayan. Hindi na siya nakayuko. Ang notebook na ibinigay sa kanya ni Marites, isang bagong notebook ngunit may lamang mga kopya ng drawing ng kanyang ama, ay nakapatong sa kanyang kandungan. Pagdating nila sa buhay, ang mga tao na dati ay nagtatago o bumubulong kapag dumadaan sila ay nakatayo ngayon sa gilid ng kalsada. Ang ilan ay may hawak na mga bulaklak, ang ilan ay nakayuko sa hiya. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Chadeli. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Bumaba si Milagros sa sasakyan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay payapa. Lumapit siya kay Tia Deli na tila handang tanggapin ang anumang sermon o sampal na ibabalik sa kanya. Ngunit sa halip na dahas, kinuha ni Milagros ang isang maliit na supot ng mga pagkain at iniabot ito sa bayaw. Deli, ang lupa namin ay hindi na kailangang ibenta, sabi ni Milagros, walang halong galit sa boses. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa amin, itinuturing ko ng bayad sa mga taong hinayaan mo kaming tumira sa ilalim ng iyong bubong, gaano man kahirap iyon. Hindi ko kailangan ang iyong paumanhin para mabuhay. Kailangan mo yon para sa iyong sariling kaluluwa. Iniwan ni Milagros ang natitirang mga tao at naglakad patungo sa dalampasigan kasama si Zidante. Ang dagat ng Samar ay kalmado. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Umupo sila sa buhanginan, doon sa mismong lugar kung saan sila nangarap noong sila ay wala pa. Inay, tingnan niyo po ang langit, turo ni Zidante sa isang eroplanong dumadaan sa malayo. Lumilikha ng isang maputing guhit sa asul na kalawakan. Sabi ni tatay, ang mga ulap ay hindi lang hadlang, kundi mga hagdan para mas makita natin ang ganda ng mundo. Niyakap ni Milagros ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, ang kanyang puso ay naramdaman niyang buo na muli. Ang bawat sugat ay naghilom na, hindi dahil sa pera o kasikatan, kundi dahil sa katotohanang nagpalaya sa kanila. Ang bawat dapit hapon sa Samar ay hindi na nagdadala ng takot sa paparating na dilim, kundi isang paalala na ang pinakamaliwanag na bituin ay sumisikat lamang matapos ang pinakamabigat na bagyo. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang ang boses ni Teodoro Serrano ay umalingaw-ngaw sa hangar ng Maynila upang linisin ang kanyang sariling pangalan. Sa dalampasigan ng buhay, kung saan dati ay nakatayo ang isang tagping dampa, ngayon ay matatag na nakatayo ang isang bahay na yari sa puting bato at matibay na kahoy. Ang bakuran ay puno ng mga halamang namumukadkad at ang amoy ng sariwang dagat ay humahalo sa bango ng bagong luto, nakakanin sa loob ng kusina. Nakasandal si Milagros sa hamba ng pinto, pinapanood ang mga bata sa nayon na nagkakagulo sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na sila tumatakbo palayo sa takot. Sa halip, sila ay nakapila upang humiram ng mga libro mula sa maliit na silid-aklatan na ipinatayo ni Milagros sa tulong ni Ba Celestina. Ang silid-aklatang iyon ay pinangalan ng Ang Pakpak ni Teodoro, isang lugar kung saan ang bawat batang mahirap sa Samar ay maaring mangarap na abutin ang langit sa pamamagitan ng karunungan. Sa loob ng bahay, isang bagong makinang panahi ang dahan-dahang tumitibok sa ilalim ng mga kamay ni Milagros. Hindi na siya nagtatahi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa sining at pagmamahal. Ang bawat tahi niya ay tila isang berso ng pasasalamat. Ang kanyang mga daliri ay wala na ang mga sariwang sugat ng kahapon. Ang mga ito ay puno na ng kapayapaan. Inay,
Handa na po ang mga kagamitan ko para sa pag-alis bukas. Ang boses ni Zidante ay mas malalim na ngayon. Taglay ang kapanatagan ng isang batang mabilis na nagkaisip dahil sa mga pagsubok. Nakasuot siya ng uniforme ng isang sikat na aviation school sa Maynila, kung saan siya ang pinakabatang scholar sa kasaysayan ng bansa. Ang kanyang pangalan ay hindi na ikinakahiya. Ito ay binibigkas na ngayon ng may paggalang at paghanga. Lumapit si Milagros sa kanyang anak at inayos ang kwelyo nito. Tiningnan niya ang mga mata ni Zidante at doon niya nakita ang refleksyon ng kanyang asawa, ang katapatan, ang talino, at ang pusong hindi sumusuko. Anak, saan ka man dalhin ng iyong mga pakpak, lagi mong tatandaan na ang pinakamahalagang direksyon ay ang pabalik sa iyong puso at sa katotohanan. Opo, inay, at dahil sa inyo, alam ko na kung paano lumipad ng hindi naliligaw. Sagot ni Zidante bago niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. Sa huling sandali ng dapit hapon, lumabas ang mag-ina sa dalampasigan. Naupo sila sa puting buhangin, pinapanood ang huling sinag ng araw na dahan-dahang lumulubog sa guhit tagpuan ng langit at dagat. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang malumanay na musika, isang pagpapatunay na ang lahat ng pait ng nakaraan ay dahan-dahan ng hinugasan ng panahon. Nagawa na bang magpatawad ni Milagros? Oo. Ang pagpapatawad niya kay Ba Celestina sa mga taong nangutya sa kanila at maging sa sarili niyang mga pagkukulang ay ang naging susi upang muling mabuksan ang pintuan ng kanyang kaligayahan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa hulas ng galit. Tanging ang pasasalamat na lamang ang nananahan doon. Mayroon na ba silang kapayapaan? Ang bawat tahimik na gabi sa kanilang bagong tahanan, ang bawat ngiti ni Zidante at ang bawat panalangin na wala ng kasamang luha ay ang mga patunay ng kanilang natagpuang binyen. Ang ingay ng nakaraan ay napalitan na ng katahimikan ng isang payapang budhi. At ano ang aral na iniwan ng kanilang kwento? Na ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamakapangyarihang lakas sa mundo. Na ang katotohanan, gaano man ito ibaon, sunugin o itago, ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas at magbigay ng liwanag. Na sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa dangal na kayang itindig kahit sa gitna ng pinakamalakas na unos. Sa itaas ng asul na kalangitan, isang maliit na eroplano ang muling gumuhit ng maputing linya sa gitna ng mga ulap. Tumingala si Milagros at Zidante, kumaway sa malayo, alam na sa bawat paglipad, may isang amang nakangiti at nagbabantay mula sa kabilang panig ng langit. Salamat, Teodoro, bulong ni Milagros sa hangin. At ang hangin ay sumagot ng isang mainit na haplos sa kanyang pisngi, tila isang huling halik, bago ang tuluyang paghilom ng lahat ng sugat.